Praise God, praise God. Hallelujah. Sabihin mo sa iyong katabi, kaliwa, kanan, sa likuran at harapan, sabihin mo, great. Ilakas mo ang boses mo. Great, mighty, brightness, arising. Amen. Hallelujah. Amen. Napakaganda ng 2025. Sabihin mo, napakaganda ng 2025. Amen. Sabihin mo, may problema ka ba? Kung wala kang problema, hindi gaganda ang iyong buhay. Gaano ba kalaki ang problema mo? Pag maliit, maliit din ang iyong magiging pagpapala. Kailangan laging malaki. Sabihin mo, kailangan laging malaki. Iba ang panalangin ng may malaking problema. Amen. Sabihin mo, salamat sa Diyos. Amen. Alam mo, ang nagpapalakas sa atin, unay Diyos, ikaw at ako. Sabihin mo, ang nagpapalakas sa atin, una ang Diyos, tapos ikaw at ako. Atin nga awitin kung maaalala natin kabanal-banalang Diyos. Awitin nga natin yun kung alam natin yun. Hallelujah. Dahil talagang banal ang Diyos. Tingnan mo ang iyong katabi. Hallelujah. Hallelujah. Sige po, lakasan ang boses. Ang malakas ang boses, malaki ang pagpapala. Ang malakas pumadyak, inuyurakan mo ang dyablo. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Kabanal-banal ang Diyos, walang katulad mo, ba't ng buhos sa iyo ay luluhod. Lahat ng labi nagbasabing ikaw lamang, Jesus, ang Panginoon. Banal-banal lang Diyos, walang katulad mo, at ang buhay na iyo ay luluhod. Lahat ng labi magsasabing ikaw lamang, Jesus, ang Panginoon. Walang katulad mo, ang luhod sa iyo ay luluhod. Lahat ng labi magsasabing ikaw lamang, Jesus, ang Panginoon. Lahat ng labi magsasabing ikaw lamang, Jesus, ang Panginoon. Hallelujah! Sabihin mo, hallelujah! Hallelujah! Isigaw mo, buong pamilya ko ay naglilingkod sa Panginoon. Hallelujah! 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 Isigaw mo, buong pamilya ko ay naglilingkod sa Panginoon. Amen and amen. Alam mo, kailangan matapang ka sa iyong bibig. Ang iyong pagpapala nasa iyong bunganga. Kung ano ang iyong sinasabi, kailangan ito ay salita at pangako ng Diyos
At makikita mong habang ikay nagkakaedad, ikaw ay magiging sariwa at mananatili sa kabataan. Kaya sabihin mo sa mga kabataan, magpakaalab ka dahil tatanda ka rin. Huwag mong sayangin ang iyong kabataan. Tapos sabihin mo sa mga may edad, palakasin mo ang kalooban ng mga kabataan. Magikang halimbawa sa tibay at katatagan. At kung may pera ka, ibili mo siya ng burger. At sisigla ang lahat sa atin. Ang lakas ng katawan ay nasa pinakamahinang bahagi. Ang ating katawan sa natural, sino rito ang ayaw ng laway? Taas ang kamay. Ang laway ay napakahalaga dahil gamit yan sa Anong gamit ng laway? Ayan, purihin ng Panginoon. Sabihin mo, mababang bahagi ng katawan ay mahalaga. Kaya sa iyong katabi, sabihin mo, ako'y mahalaga dahil ako'y mababang bahagi. Amen. At lahat tayo ay iaangat ng Diyos dahil tayo'y lahat ay mababa. Ang mapagmataas ay hihilahin ng Diyos pababa para ipahiya. Sabihin mo, ang mababa lang ang iniaangat ng Diyos. Awitin natin, Panginoon, minamahal kita, paglilingkuran ka habang nabubuhay. Aawitin mo yan, totoong paglilingkuran mo siya habang ikay may hininga. Kung hindi mo gagawin, huwag ka nang umawit. Amen? Dahil ako, pasado ako dyan, dahil inaawit ko na yan noon pa. At hanggang ngayon, inaawit ko pa rin. Lalo't kasama ko ang mga pinagpalang taong katulad ninyo. Hallelujah! Hallelujah! Ulitin kong muli, kung ikay may malaking problema, napakaganda ng iyong sitwasyon dahil may gagawin ng Diyos. Amen? Hallelujah! Ang walang problema ay hindi na kailangan ng Diyos. Amen? So, Panginoon, minamahal kita. Sige nga po, ating awitin yun. Naglilingkuran ka habang nabubuhay. Habang nabubuhay. Dumagsaman ang mga pagsubok. Alam kong ikaya aking susubaybay. Kaya ako ay susunod sa iyo upang ipahayag ang iyong salita. Buhay ko may aking iaalay bilang ganti sa iyo, Panginoong Jesus. Ala ko'y iyong pinatawad, iyong pinagaling aking karamdaman. Binago mo ang lahat sa buhay ko, kaya't gamitin mo sa iyong gawain. Kaya't ako ay susunod sa iyo upang ipahayag ang iyong salita. Buhay ko may aking iaalay bilang ganti sa iyo. Sabihin mo sa iyong mga katabi, ikaw ba ay marunong na tumanaw ng pagpapasalamat sa nakagawa sa iyo ng kabutihan? Tanong mo sa iyong katabi, ikaw ba ay
nagpapasalamat sa mga gumawa ng kabutihan sa iyo. Nung wala kang isasaing, biglang may dumating na kapatiran at binigyan ka ng isang sakong bigas. Di ba nagpapasalamat ka? Ngunit, ang unang pagpapasalamatan natin ay ang Diyos dahil siya ang may alam na wala tayong bigas. Tingnan mo ang iyong katabi. Amen? Dahil pag ikaw ay nagpaalam ng kailangan mo sa tao, ay magtitiwala kay sa tao. Pag ipinaalam mo sa Diyos, ang Diyos ang magdadala sa iyo ng tao na tutulong sa iyo. Kaya ang sabi ron, bilang ganti sa iyo, dahil tayo pa impyerno lahat noon. Pero tayo na born again at sabihin mo sa iyong katabi, kahit magagalitin ka pa rin, iniibig pa rin kita. Kahit ikaw ay iirap-irap sa akin, mahal pa rin kita. Alam mo kung bakit? Nung araw, tayo ay hindi natin alam na iinis tayo sa Diyos. Pero kailanman hindi tayo niya iniwan. Kaya ang sabi roon, bilang ganti sa iyo, Panginoong Jesus. Alam mo, ang daloy ng malaking himala at pagpapala sa mga masasamang ugali na gumaganda araw-araw. Tingnan mo uli ang iyong, sapagkat laging tandaan mo, kung hindi masama ang ugali mo, hindi mo maiibig ang mga kapatirang masama ang ugali. Kaya masama ang ugali dahil nga para gumanda ang ating ugali at sasabihin mo doon sa masamang ugaling kapatiran, siya ang nagpapasigla sa akin kaya ibig kong laging dumalo. Sabihin mo, siya ang nagpapasigla sa akin kaya nais kong laging dumalo. Amen po ba? Amen po ba? Dahil ang simbahan ay kapangyarihan ng Diyos at ang kapangyarihan ito ay ginawa niya sa pamamagitan ng mga makasalan at masasamang ugali na pinaganda niya habang nag-aawitan. Tingnan mo uli ang iyong katabi. Meron bang nagagalak sa inyo umawit ng salmo? Amen? Hallelujah! Kaya nga po ating unawaing mabuti, laging iyong alamin, ang Diyos ay kasama natin 24 oras. Tapos so, awitin natin yung bahagi ng ating inawit, kaya't ako'y maglilingkod sa iyo bilang. Ayan, sige. Pahayag ang iyong salita, buhay ko may aking iaalay bilang ganti sa iyo, Panginoon. Buhay ko may aking iaalay bilang ganti sa iyo, Panginoong Jesus. Buhay ko may aking iaalay bilang ganti sa iyo, Panginoon. Ang sala ko'y iyong pinatawad, iyong pinagaling aking karamdaman. Inago mo ang lahat sa buhay ko, kaya't gamitin mo sa iyong gawain. Kaya't ako ay susunod sa iyo upang ipahayag ang iyong salita. Buhay ko may aking iaalay bilang ganti sa iyo, Panginoong Jesus. Bilang ganti sa iyo,
Panginoong Jesus. Itanong mo sa iyong katabi, saan mo makikilala na si Jesus ang dakilang manggagamot? Hindi po sa ospital. Kapag ikay may sakit, titingala ka sa langit at sabihin mo, ikaw ang dakila kong manggagamot at may tatrabahuhin ka sa katawan ko. Sabihin mo, huwag mo sayangin. Dahil diyan ka matututo na si Jesus ang dakilang manggagamot. Ay kadalasan ng maraming tao, wala naman sila dito, pero kadalasan ng maraming tao iniisip agad ay mauutangan ng pambili ng gamot. Tingnan mo ang iyong katabi. At laging nakatingin ay sa ayuda ng gobyerno. Huwag ka titingin sa ayuda ng gobyerno. Dahil nakukurap lang ang mga nasa gobyerno. Dahil nagkakaroon ka ng utang na loob sa kanila. Tingnan mo li ang iyong katabi. Wala ka bang pera kaya ikay malungkot? Ang simbahan po ay lugar na kailangang masaya ka para ang Diyos ay matuwa na bigyan ka ng pera. Malungkot ka, iniisip mo agad ay kung ano ang iyong kailangan bukas. Huwag. Isipin mo ay ang Diyos dahil alam niya ang kailangan mo bukas, makalwa, 3 araw. Pag ikaw ay laging nakatingin ay sa Diyos, ikaw ay laging kanyang aayudahan. Aywan ko po, pero buhay ko yan at buhay namin. Kaya habang lumalaki ang problema, lumalaki ang pag-asa at pagtitiwala para marami ang mahikayat na umasa at magtiwala. Dahil kung hindi ako daraan sa krisis, hindi ko kayo mahahamon na magtatagumpay kayo sa iyong krisis. Hindi dahil sa pinag-aralan, kundi dahil sa sasabihin sa iyo ng Diyos. Tingnan muli ang iyong katabi. Sabihin mo, kanina pa kita tinitignan, hindi ka pang humingiti hanggang ngayon. Kaya hindi tayo mangangaral hanggat hindi nakangiti. Dahil pag hindi ka nakangiti, hindi ka makakarinig. Tingnan mo ang iyong katabi. Hanggat ang iyong mukha ay sarado, hindi ka makakarinig. Tingnan mo ulit ang iyong katabi. Pag ngumiti ka, babata ka ng 1 araw. Tingnan mo ang iyong katabi. Hallelujah. Ang problema po, linulutas, hindi iniisip. Pag ang Diyos ang iniisip mo, bibigyan ka ng karunungan para gamitin mo sa iyong suliranin. Amen po ba? Ayan, tingnan mo, umikot ka uli at sabihin mo, linikha ka ng Diyos para pagpalain. Sige. Hindi para hatulan, linikha ka ng Diyos para pagpalain. At para maging kahawig ng Panginoong Hesukristo. Sa mag-asawang magkasama, kung kasama mo ang iyong asawa, hawakan mo sa kamay. Sige, yung mga kasama ang asawa. Sabihin ng lalaki sa asawa niyang hawak ang kamay. Sabihin mo, ay hawakan mo, sabihin mo, habang ako'y nabubuhay, lalaki ang magsasabi. Lalaki, sabihin mo, habang ako'y nabubuhay, mabubuhay akong maligaya sa iyo. Huwag mo na dadagdagan, ha? Huwag mo na sasabihin kahit na, alisin mo yung kahit na. At alam mo, pag inibig mo ang iyong asawa, magiging napakatalino ng iyong asawang babae at pagtitiwalaan ka ng Diyos ng malaking pera dahil magiging mahusay nakatiwala ang asawang babae. Amen po ba? Amen po ba? Kaya't ako ay susunod sa iyo. Sige po, kaya't ako
ay susunod sa iyo upang ipahayag. Yes, Lord. Buhay ko may aking iaalay bilang ganti sa iyo, Panginoong Jesus. Buhay ko may aking iaalay bilang ganti sa iyo, Panginoong Jesus. Amen. Noong 2005, ang sabi ng Diyos, kung kailangan pakakaunti ang mga kasama, gawin ninyo ang gawain ay sa Ultra Coliseum. At halos mapuno ang Ultra Coliseum noong 2005. At ngayong 2025, gawin ninyo ang malaking gawain sa arena sa MOA. Salamat. At kung nung kakaunti ang mga kapatiran ay halos mapuno ang Ultra, ngayon mas marami tayo kaysa noon, kaya madaling mapuno ang arena. Amen? Amen? Laging tandaan mo, ang iyong pagdalo sa pagtitipon ay mula sa pagiging masunurin, magdadala ka ng maraming tao para maging masunurin. So while attending church, kailangang maabot mo yung layunin ng pagtitipon that you will be a leader. Amen? That you will be the head, not the tail. Kaya kailangang marami ka nang sumusunod sa iyo at sumasama na sa iyo sa gawain. Tingnan mo li ang iyong katabi. Alam mo ba ang iyong kayamanan? Tingnan mo ang iyong katabi. Alam mo ba ang iyong kayamanan? The treasure is every person. Ikaw at ako'y binili ng Diyos ng pinakamahalagang gamit, ang kanyang anak. Your treasure is every sinner that you will bring to Jesus Christ. At makikita mo, ang negosyo mo ay unlad dahil maraming naliligtas. Tingnan mo ang iyong katabi. At pamilya mo unlad dahil maraming naliligtas. Kaya nga iyong unang gawing parang langit ang iyong bahay. Ulitin kong muli, gawin mong parang langit ang iyong bahay. At kung wala kang bahay, ikaw ay pababahayan ng Diyos para magkaroon ng langit na iyong uuwian at magiging kang masigla. Ang unang pagkilos ng Diyos sa Pilipinas noong 1980s, ang ginamit niyang pangalan ay El Shaddai. At dumami ang mga na-born again at ang ikalawang ginamit niyang pangalan ay Jesus is Lord. At ang ikatlo niyang gagamitin, biyaya ng Diyos. Kaya't ako ay susunod sa iyo. Sige po, yan po'y aking paniniwala. At doon sa aking paniniwalang yon, kaya ako'y nabubuhay pa hanggang ngayon. Amen? Nabiyaya ng Diyos ang gagamitin niya sa huling panahon. Amen? Yung salitang biyaya ng Diyos, hindi itong simbahang ito, biyaya ng Diyos ang gagamitin. Hayag ang iyong salita, buhay ko may aking iaalay bilang ganti sa iyo, Panginoong Jesus. Aking iaalay
bilang ganti sa'yo, Panginoon. Pusong dalisay, ituro mo ang iyong katabi, ang aking nais, nalikhain mo, Diyos, para sa akin. Pusong dalisay, ang aking nais, nalikhain mo, Diyos, para sa akin. Isang pusong tapat na sa'yo'y nagmamahal. Isang pusong sa'yo'y walang alinlangan. Isang pusong itinitibok na ika'y pag-aralan. Handog ko'y pagpupuri sa'yo lamang, Jesus. Dalisay ang aking nais, nalikhain niyo, Diyos, ama sa akin. Pusong dalisay ang aking nais, nalikhain mo, Diyos, para sa akin. Isang pusong tapat na sa'yo'y nagmamahal. Isang pusong sa'yo'y walang alinlangan. Isang pusong itinitibok na sa'yo'y parangalan. Handog ko'y pagpupuri sa'yo. Naalala ko, nung ako ay nasa Southern Texas, at ang aming host ay si Reverend Jeff Taylor, na kaibigan natin, ay napakagaling niyang mangaral. At tinawag ako pagkatapos niyang mangaral. Dahil magaling siya, ano ang aking ipangangaral baka yung mga tao ay hindi makapagpatuloy, hindi pa tapos ang gawain. Alam mo ang ginawa ko? Your heart. Umawit na lang ako. That's what I long for. A heart that follows hard after thee. Pure heart. That's what I long for. A heart that follows hard after thee. A heart that hides your words, that sin will not come in. A heart that's undivided, but one you rule and reign. A heart that beats compassion, that pleases you, my Lord. A sweet aroma of worship that rises to your throne. At pagkatapos ng gawain, kinamayan ako ng mga Meksikano. Siguro ay nagandahan doon sa boses ko. Kaya nais kong unawaan mong mabuti. Ang yumayaman yun laging sumasamba sa awitin sa Diyos. Kahit naglalaba kayong mga nanay, umawit ka sa Diyos ng pagsamba. At laging tandaan mo, mga anghel ay papaligid sa iyo habang kang naglalaba. Para maiiwas mo ang iyong sarili, pambihira ang asawa ko, hindi makabili ng washing machine. Laging tandaan mo, pag ikaw ay sumasamba isang araw, may darating sa iyong malaking washing machine.
Amen po ba? Gawin ninyo ito dahil pag kayo tagapakinig lang, hindi kayo yayaman. Ang yumayaman ay yung ginagawa yung kanyang naririnig. Tingnan mo ulit ang iyong katabi at laging tandaan mo, ito'y katotohanan. Amen? Dahil kung hindi ito katotohanan, hindi tayo tatagal ng 37 and 1/2 years ang biyaya ng Diyos ngayon. Kung hindi katotohanan ang sinasabi ko, hindi tatagal ang broadcast sa radyo at telebisyon. Sa radyo ay magte-38 years, sa telebisyon ay magte-30 years. At ang dahilan, laging tandaan mo, at mamaya ipaunawa ko sa inyo, nasa bibig mo ang iyong pag-unlad. Sabihin mo sa iyong katabi, kaya huwag mong gamitin ang iyong bibig sa kachichismis. Kumain ka na lang ng chiswis. Pero huwag kang makikichismis. Tingnan mo ulit ang iyong katabi. Kaya mailap ang pera sa marami sa atin dahil chismis ng chismis. Ipagsabi mo, napakabuti ng Diyos kahit wala kang isasaing at makikita mo doon ang simula ng pagkilos sa iyo ng Diyos hanggang yung papitik-pitik na pagpapala ay magiging ulan at magiging baha. Mauunawaan mo rin yan. Sabihin mo, mauunawaan mo rin yan. Hindi po para mahiyan ng simbahan. Sabi nga ni Joyce Meyer, for several years, ang miyembro lang niya ay 15, pero siya nangaral lang nangaral. At sabi ko, parang ako. Ang sabi ni Paul David Yonggitso, nagsimula siya sa 5. At naging libo-libo ang miyembro ng kanyang simbahan. At nung naroon ako sa Uedo Full Gospel, kakaunti naman ang kaniyang mga workers, 8,000 lang lahat may sweldo. Tingnan mo uli ang iyong katabi. At doon naman sa isa ring malaking simbahan sa South Korea na ako'y naimbitahan, nagsimula siya ay pamilya lang niya at laging kaaway niya, biyanan niya. 5 lang, ano po, tingnan mo ang iyong katabi. Basta ikay magpatuloy lang kahit inaaway ka. At makikita mo, gaganda ang ugali nung nangaaway sa iyo. Amen? Sapagkat makikita niya na hindi ka na nangaaway. Hindi baling inaaway, pero wag kang papatol. Tingnan mo ang iyong katabi, kung inaaway ka ng asawa mo, bumili ka ng zipper at iyong isipper ang iyong bibig. At lagyan mo ng bulak ang 2 tenga mo. At makikita mo, gaganda ang inyong buhay. Tingnan mo. Kaya nga sabi ni David, gawin mo akong pipi. Kapag nakakarinig ako ng masasamang salita, gawin mo akong bingi. Hello? Sabihin mo sa iyong katabi, kaya nababalam ang pagpapala mo, hindi ka manahimik eh. At huling awit, in Christ alone, I place my trust. Si Kristo lang po ang ating kayamanan. Tingnan mo ang iyong katabi, si Kristo lang ang ating kayamanan. Amen? At makikita mo, na marami tayo dahil bawat isa sa atin ay katumbas ay 1,000. Kapag nagkasundo ang 10,000 ang mahihikayat ng kapangyarihan ng Diyos. At ito ay dahil kay Kristo. So awitin natin ito at pupunta na tayo sa mensahe. In Christ alone. Hallelujah. In Christ alone, I place my trust and find my glory in the power of the cross. In every victory, let it be said of me, my source of strength, my source of hope is Christ alone. In Christ alone,
and find my glory in the power of the cross. In every victory, let it be said of me, my source of strength, my source of hope is Christ. Kay Kristo lang, tiwala ko, kalwalhatian ko'y sa krus natagpuan. Sa bawat tagumpay, aking isasaysay, kalakasan. Tiwala ko'y kay Kristo lang, tiwala ko, kalwalhatian ko'y sa krus natagpuan. Sa bawat tagumpay, aking isasaysay, paglakas. Tiwala ko'y kay Kristo lang. Kalakasan, tiwala ko'y kay Kristo lang. Amen. Ang Diyos po ay napakabuti. At pag kayo'y sasampalataya sa inyong maririnig na salita ng Diyos, hahabulin kayo ng pagpapala. Believe, and goodness shall pursue you all the days of your life. Psalms 23:6. Ang ikay naniwala sa salita ng Diyos at iyong isinagawa, hahabulin ka ng kabutihan ng Diyos. Amen? At ikay sisigla at lalakas kahit hindi ka pa nag-aalmusal. Dahil mas maganda yung hindi pa kumakain dahil magiging gising ang iyong isipan. Dahil walang lulusawin, 6 hours bago malusaw ang kinain. Pero dahil ikaw ay humigop lang ng mainit na tubig, magiging masigla ngayong umagang ito. Dahil itong sandaling ito, tandaan mo, narito ka hindi dahil ibig mo. Narito ka dahil gusto ng Diyos na narito ka. Kaya huwag mong sayangin. Ano po? Huwag mong sayangin. Amen? Narito ka dahil ibig ng Diyos na narito ka. So pagpalain kayo ng Diyos at salamat sa ating mga magagandang tinig na galing sa mga dalisay na puso at magagandang pagtugtog na galing din sa dalisay na puso at sa lahat sa inyo na may dalisay na puso. God bless. At ito na po ang mensahe. Amen. Ang Diyos po ay napakabuti. So tayo po'y manalangin. O Diyos, aming Ama, tuloy-tuloy ang anointing ay dumadaloy dahil inuna namin ang tampok na dapat naming gawain, ang pagsamba. Kaya't sa pagsamba ay bumubukal ang agos ng tubig ng banal na Espiritu. At habang kami nagpapatuloy, ito'y magiging buhay na ilog na laging magpapasigla sa amin sa makapangyarihang pangalan ni Jesus. At ang bawat isa ay nagsabi ng Amen. Hallelujah. So, ang titulo po, ating tignan ang titulo, Great, Awesome, Marvelous God. Great, Awesome, Marvelous God. At tinignan ko dahil pagkagising ko, ito agad ang nasa isip ko.
At laging tandaan mo, kapag buhay ang relasyon mo sa Diyos, lalagyan ka niya sa iyong isipan ng mahalagang salita. At kinuha ko ang lumang-luma na aming Tagalog-English Dictionary. Ang great ay sa isang meaning, very large. Sa Tagalog, malaki. Napakalaki. At so, kailangan kilala natin ang Diyos na siya ay dakila at siya ay napakalaki. Amen? So, malaki, napakalaki, matindi, at napakahalaga. Arang kasunod ay awesome. Ang awesome ay nakakasindak. Mataas na paggalang at pitagan. At ang ikatlo, marvelous. Extraordinary, kagilagilalas, kamangha-mangha, kahanga-hanga, katakataka. At kung titingnan po natin, ang Diyos ay dakila at siya ay kahanga-hanga at kagilagilalas at sa Kanya tayo magtitiwalang ganap. Kaya nga kung ating uunawaing mabuti, nais kong inyong makitang mabuti ang pangalang Jesus. Ating binabanggit ang pangalang Jesus at sa buong Biblia, 900 times na tinukoy ang pangalang Jesus. At sa New Testament, more than 500 times. At ang Jesus, ang meaning ay kaligtasan, Savior. Isa-isahin natin bago natin ituloy yung kabuuan ng mensahe sa Acts 4:12. Tingnan po natin, salamat sa magandang ating mga equipment. At ano ang sabi ng Acts 4:12? Na isa ang ikaliligtas ng bawat tao. Amen? So, walang ibang kaligtasan kanino man sapagkat isa lamang ang pangalan na nasa langit at silong ng langit kung saan maliligtas ang tao. Ano raw ang pangalang magliligtas sa tao? Jesus. Amen? So ngayon, ating unawain ang pangalawa pang nais kong makita mo ay sa lumang tipan mula kay Moses, nandun po ang mga propeta. At ang mga propeta, lahat ng sasabihin nila ay gagawin ng Diyos. At makikita natin ang mga propeta, si Moses, sino pa po si Samuel. Marami pong propeta pero pipiliin natin yung ilan, si Elijah, si Elisha at si Daniel. Lahat po ng kanilang sinabi ay ginawa ng Diyos dahil ipinasabi sa kanila ng Diyos. Kaya nga po, kung tayo lamang ay masasanay na wag sumama ang loob at sumakit ang damdamin, laging tandaan po natin, pag tayo nakatingin lagi sa ating sarili, tayo po ay madaling sumama ang loob. Payag po ba kayo? Ayun, salamat sa isang naniwala. At ang sumasama ang loob ay nakatingin lagi sa kanyang sarili. Pero kailangan makapagtagumpay tayo sa ating sarili dahil yun ang simula ng malalaking pagkilos ng Diyos sa atin. At yun din ang simula ng pagkilos ng mga demonyo sa ating paligid kapag tayo ay nagsimulang magtiwala sa Diyos. Kaya nga po, siya ay tinawag sa Hebrews 1 verse 2. Tingnan natin kung sino na ang propeta sa ating panahon. At ang sabi po doon, Hebrews 1 verse 2. At ang sabi po doon, sa huling panahon, isa na ang propeta at ito ay ang Panginoong Hesus Kristo. Hallelujah! Purihin ang Panginoon.
So ngayon ating unawaing mabuti sa Hebrews chapter 1 verse 2. Hath in these last days spoken unto us by His Son. Sino raw ang propeta sa huling panahon at mga araw? Jesus. At dito ay makikita po natin, by His Son whom He hath appointed heir of all things, by whom also He made the world. Kaya nga po, ating unawaing mabuti, kailangang mahilig ka kay Jesus. Sabihin mo sa iyong katabi, kailangang mahilig ka kay Jesus. At kailangang laging si Jesus ang ating nilalapitan. Amen? At ang pangatlo ay nais kong makita ninyong mabuti, ang isa pang pangalan na ibinigay sa Panginoon ay Emmanuel. Emmanuel. Sa Isaiah 7:14, ang birhen ay magsisilang at tatawagin ang pangalan ng isisilang niya na Emmanuel. So, therefore the Lord Himself shall give you a sign, behold, the virgin shall conceive and bear a son, and shall call His name Emmanuel. Yung Emmanuel, ang ibig sabihin, God is with us. Kaya ako'y walang takot dahil kasama ko si Emmanuel. Bagamat ang kuya ko'y Emmanuel. So, dito ay si Jesus ang Emmanuel God. God is with us. Kaya kahit ano ang mangyari, basta iisipin ko, kasama ko ang Diyos. Kaya kahit ano ang laki ng problema, alam kong yun ay lahat ay mapagtatagumpayan ko. Bakit? Dahil kasama ko ang Emmanuel, ang Diyos na laging kasama ko. Kaya nga ang sabi ni David, ang sabi niya, dumaan man ako sa lambak ng kamatayan, hindi ako matatakot sapagkat kasama ko ang Panginoon. Though I passes through the shadow of the valley of the shadow of death, I shall fear no evil, for thou art with me. Kaya kahit saan ka pumunta, basta laging tandaan mo, kasama mo ang Diyos. Kung dumaan ka sa pagkakasakit, basta kasama mo ang Diyos. Huwag mong titingnan ang sarili mo sa iyong kasalanan. Tingnan mo, may ginagawa sa atin ang Diyos. Amen? Dahil ikaw at ako'y tinubos sa kasalanan, kaya hindi niya tayo pababayaan kapag tayo nagkasala, lalo siyang lalapit sa atin para makapagtagumpay tayo sa anumang kasalanan. Sa 8:8, Isaiah 8:8. Ano po ang sabi? At ang sabi po doon, and he shall pass through Judah, he shall overflow and go over, he shall reach even to the neck, and the stretching out of his wings shall fill the breadth of thy land, O Emmanuel. Tinukoy uli ang pangalan ng Diyos, Emmanuel. God is with us kahit na anong salot, kahit na anong baha, kahit na anong lindol. Huwag kayong matakot dahil kasama ninyo ang Diyos. Amen po ba? Sa Matthew 1:23, kailangan alam po natin itong ating dapat pagtiwalaan na kasama natin ng Diyos. Behold, the virgin shall be with child and shall bring forth a son, and they shall call his name Emmanuel, which being interpreted is God with us. Kaya nga po, dito sa narinig ko na titulo ng mensahe, mula sa banal na Espiritu, laging tandaan mo po, ang banal na Espiritu ang magsisiwalat ng lahat ng katotohanan na kailangan natin at magtuturo para maunawaan natin ang katotohanan para ito ay ating maisagawa at ang banal na Espiritu ang magbibigay sa atin ng hangarin na maisagawa. Kaya nga po, ang unang-una, paano mo matitiyak na sinasamahan ka ng Diyos? Ano po ang mga pantiyak na sinasamahan ka ng Diyos? Number 1, ang pamamaraan ng Diyos, ilagay tayo sa krisis. Tingnan mo ang iyong katabi. Ang unang pamamaraan ng Diyos, ilalagay tayo sa krisis. Ulitin kong muli, ilalagay tayo sa krisis para tayo ay
matutong tumawag sa Kanya. At kung iyong sisiyasatin ang mga lalaki at babae ng Diyos sa Biblia, sila'y umunlad dahil sa krisis. Tingnan mo ang iyong katabi. Tahimik. Kadalasan tayo ay, basta may pera, magaan ang ating katawan. Pag nawala ng pera, saka na muna ako dadalo. Maghahanap muna ako ng pera. Laging tandaan mo, pag hindi natin inuna ang Diyos, mailap ang peras. Tingnan mo ang iyong katabi, hindi mo yon makukuha. Kaya, laging tandaan natin, pag tayo'y kapos sa pera, lalong mag-alab tayo sa pagdalo sa pagtitipon, dahil sa pagtitipon, nagsisiwalat ang banal na Espiritu kung paano mo matatanggap ang kakapusan sa pananalapi. Amen po ba? Ang ikalawang gamit pa rin ay test. Susubukin ka kung ikaw ay tatawag sa Kanya. Susubukin ka kung ikaw lalapit sa Kanya o sa bill list. Ano po yung bill list? Mabilis magpautang. At ako'y nalulungkot, ang sabi ng isang kapatiran, hindi po bale dahil talagang napakabilis pong magpautang ng isang samahan, bumili siya at idinonate niya sa simbahan. Ang halaga nung air conditioner na kanyang binili ay 45,000. Pero ang kanyang babayaran ay 120,000. Sabi ko, ay napakalaking kamangmangan yan. Ay kung sinabi mo sa akin, di tayo ginawa natin ng paraan, tingnan mo uli ang iyong katabi, huwag kang maniniwala sa bill list. Laki ang interest doon. Nakukuha niyo po. Ating dalhin sa panalangin kung may kailangan ka at ay umiyak sa Diyos para ibigay ang karunungan kung paano makakaiwas ka sa pagkakautang. Tingnan mo ang iyong katabi, kaya marami ang mailap at hindi dumadalo ng gawain dahil sa Bombay. At araw-araw ay pag ako'y pumupunta sa palengke doon sa pinagpapagawan ko ng repair ng mga relos, natatagalan siyang mag-repair dahil may Bombay na darating at may dalang lapis at papel at papipirmahin siya. At ako'y napapangiti na lang. Kaya laging tandaan mo po, kapag tayong lahat ay maalab sa ating relasyon sa Diyos at paano ang pag-alab? Pag tayo ay nasa krisis. Kailan ka aalab? Pag tayo ay nasa krisis. Pag tayo ay nasa pagsubok. Hindi ka sinusubok dahil para matalo, sinusubok ka para hindi ka mag-quit at magpatuloy na magtiwala sa Diyos. At ang pangatlo na gamit niya ay trials. Test, trials. Anong pagkakaiba ng test sa trials? Ang test, titingnan kung ikaw ay makapapasa. Ang trial ay ikay dadalhin sa paulit-ulit na pagsubok. At titingnan kung ikaw ay hindi sasama ang loob at hindi magtatampo sa Diyos. At ang pangatlo, ito ang matindi. Idaraan tayo sa mga imposible. Tingnan mo ang iyong katabi, idaraan tayo sa mga imposible. At bakit tayo idadaan sa imposible? Dahil ang pananalig, ang gamit doon ay sa mga imposible. Ulitin kong muli, kaya ibinigay sa atin ang pananalig. God has given us faith so that we shall continue on believing God. Amen? Ngayon, ating unawaing mabuti. There are at least may ilang paraan na ibinigay ang Diyos sa iyo at sa akin. Prescribed ways given by God to His children. Mga tuntunin na dapat gawin ng mga anak ng Diyos na ibinigay ng Diyos sa kanyang mga anak. Ano po ang dapat nating unang gagawin pag tayo nasa problema? Sumamba sa Diyos. Ulitin kong muli, kailangang sumamba tayo sa Diyos. At makikita natin, pag tayo sumasamba sa Diyos, ano ang mangyayari sa iyo?
ikaw ay sisigla at mawawala ang iyong pangamba at mawawala ang iyong takot. Kaya kahit na ang inaawit mo lang ng paulit-ulit ay He is Lord, He is Lord, kahit paulit-ulit He is Lord, makikita mo na sa pag-awit mo ay daragdagan ka ng iba pang mga awitin. Amen? At makikita natin na ako ay sumisigla na kaaawit. Bagamat pagdating sa bahay, hindi na ako masyadong umaawit, subalit ako ay patuloy sa pagsamba sa Diyos. At ano po ba ang pagsamba sa Diyos? Sa Espiritu at katotohanan. Na ikaw ay naniniwala na Diyos lamang ang ating kailangan. Payag ka ba na Diyos lamang ang ating kailangan? Payag ka ba na ang Diyos lamang ang makatutulong sa atin? At pag tayo'y naniwala na Diyos lamang ang makatutulong sa atin, siya ang maghahanda ng mga taong gagamitin niya sa pagtulong sa atin dahil ang Diyos naman ay hindi bababa, o ito ako, hindi, gagamit siya ng mga tao na tutulong sa atin. Amen? Kung hindi po sa katotohanan ito, ay hindi po ako makapagtatagumpay dahil ang aking pagunlad ay ang Diyos ay naghahanda ng mga tao sa takdang oras. Laging tandaan mo, ang katugunan sa panalangin ay may takdang panahon, may takdang oras at may takdang lugar. So answers to prayer is in the right season and time, in a right place, and a right person na kanyang dadalhin sa atin. Kaya kailangan ikaw ay mahilig makipagkaibigan sa iyong kapwa. At simulan mo ang pakikipagkaibigan dito, ayan, ang dami natin. Sabihin mo, mula ngayon tayo ay magkakaibigan na. Sabihin mo sa iyong katabi, mula ngayon tayo ay magkakaibigan na. Yun po ang simbahan, dapat tayo ay isang pamilya at nagmamahalan. Kaya nga po ating unawaing mabuti, ikaw at ako ay mahal na mahal ng Diyos. Amen po ba? Kaya ang unang gagawin natin ay ating sambahin ang Diyos sa Espiritu at katotohanan. Kaya nga ang sabi ng Panginoon doon sa babae sa Sikar na umiigib, ang sabi ng Panginoon, pag yan tubig na yan, pag ininom mo, mauuhaw ka uli. Subalit ang tubig na ibibigay ko sa iyo, hindi ka na mauuhaw. At ano ang tubig na yon? At ang tubig na yon, ang tinutukoy ng Panginoon ay ang banal na Espiritu. Kaya kailangan lagi tayong nasa kapuspusan ng banal na Espiritu. At ang sabi rin ng Panginoon, kapag kayo ay lalapit sa akin, hindi na kayo magugutom. At kaya pag kayo ay sasampalataya sa akin, hindi na kayo mauuhaw. I am the bread of life, I am the living water. So, alam mo, kung lahat lamang ng Kristiyano ay tutukay sa Diyos, ang laging iisipin ay ang Diyos, ang laging magiging bukang bibig ay ang Diyos, ay sisigla po ang iyong kapaligiran. Ano po ba ang supernatural? Ang supernatural po, ang ibig sabihin, above the natural. Ang supernatural po ay, ang ibig sabihin ay nangyayari yung panalangin itinuro ng Panginoon, mangyari ang kalooban mo dito sa lupa, para daw, ano daw ang tutularan? Mangyari ang kalooban mo dito sa binyan para ayun, mabutit alam pa ninyo yung itinuro ng Panginoon. Kaya kailangan yung bahay mo ay maging parang langit. Tingnan mo ang iyong katabi at ang bahay na parang langit, doon ay nagmamahalan. A house is a house materially. But a house, when there is love, it will be a home. And then sasabihin mo, pag tinanong ka, saan ka? Ang aga mong umuwi. Tapos na ang iyong trabaho, sabihin mo, babalik ako, home sweet home. Amen? Kaya nga ating unawaing mabuti, kailangan ikay enjoy sa iyong bahay. Sabihin mo sa iyong katabi, kailangan ikaw ay enjoy sa iyong bahay. At laging tandaan mo, huwag ka nang magsayang ng panahon, tingnan mo uli ang asawa mo kung katabi mo at sabihin mo, ikaw ang pagpapala at pamana sa akin ng Diyos. Bahay at lupa pamana ng mga tatay at lolo o lola, pero ang isang babae, kahit masama pa ang ugali, ay pamana ng Diyos. At bakit masama ang ugali nung napangasawa ng isang lalaki? Dahil siya ay masama ang ugali at sa dalawang masamang ugali, gaganda yun. Tingnan mo uli ang iyong katabi, at gaganda ang inyong ugali. Kung paano mangyayari yon, hindi ko rin alam. At dito ay ating unawaing mabuti, ang Diyos ang may
plano. So kung titingnan natin the thoughts of God, the outlook of God, and the plans of God, and the ways of God. Kung yun po ang titingnan natin, ano po ba ang iniisip ng Diyos at ano po ba ang pananaw ng Diyos at ano ba ang balak ng Diyos at ano ang pamamaraan ng Diyos. Kailangan lagi mong iniisip ay ang Diyos dahil laging tandaan mo po, Diyos lang ang may alam ng kanyang plano at Diyos lamang ang may pangarap ng kanyang pangarap. Kaya pangarapin mo ang Diyos na laging siya ang iyong kausapin at makikita mo na ikaw ay sisigla sa iyong buhay na pakikipag-ibigan sa Diyos. At ano ang susunod? Ang susunod po ay manalangin. So, kung tayo'y laging nananalangin, ang panalangin po ay huwag na ang laging iisipin mo'y problema mo. Ang panalangin po ay ang dinadalangin mo yung mga kasama mo sa simbahan. Ulitin kong muli, ang idadalangin mo muna ay mga kasama mo sa simbahan. Amen? Sa Ephesians 6:18, makikita natin kung sino ang ating idadalangin. Huwag muna ang ating sarili. At ano po ang sabi doon? At ating idadalangin ay mga kapatiran muna. At ang sabi roon, ano yung mga uri ng panalangin? Kung hindi ko kayo ipinapanalangin, ay hindi kayo magiging masigla at hindi kayo magiging nakatutuwa sa paningin ng Diyos. Kaya magpanalanginan tayo at ano ang sabi ng 6:18? At merong 6 na uri ng pananalangin. At that thou, so Ephesians 6:18. So dito makikita po natin, ang sabi po doon, manalangin kayo ng may 6 na uri po. Praying always. So dito makikita natin ang ating pagtibay at pagtatag ay praying always. With all prayer and supplication. So pansinin po natin, praying, all prayer, supplication, in the Spirit, and watching thereunto with all perseverance and supplication for all saints. Sino raw ang idadalangin mo? Yung mga kasama natin. Idadalangin mo ang mga kapatiran. Amen? Bakit? Sapagkat tayo ay iisa ang kalaban. Kaya pag ikaw ay sumama ang loob, may demonyong nakasingit sa atin. Tingnan mo uli ang iyong katabi, huwag mong papayagan na makasingit ang anumang diablo. Amen? At para maiiwas natin, kung sakali man na may sumamaan loob, pray. Pag mo silang papatulan, idalangin mo lang sila. Amen? So dumadalangin lagi ng lahat ng uri ng panalangin at pakikiusap in the Spirit, laging sa kapangyarihan ng banal na Espiritu. And watching thereunto, ano ang watching? Pinagmamasdan ang mga idinadalangin, so pagmamasdan mo, nababago yung katabi mo. Nababago si pastor. Nababago ang mga ating nasa ushering ministry at makikita natin na paganda ang kanilang ngiti pag dumarating tayo. Hindi na katulad dati na tinatalikdan kapag nakitang dumarating ka. Tahimik ulit. So, pag lahat tayo nananalangin, ay gaganda po ang kanyang katawan. At ikaw at ako'y bahagi ng kanyang katawan. Amen? At makikita po natin yung salitang always, praying always with all prayer and supplication in the Spirit, and watching thereunto with all perseverance in supplication for all saints. So sino raw ang ating laging idadalangin, mga kapatiran? Bakit? Iisa ang ating kalaban at tayo guguluhin ng ating kalaban. Kaya kung tayo magpapanalanginan, ay meron tayong proteksyon at tayo ay magkakasundo. At pag tayo ay sumamba, ay iba ang gagawing pagkilos ng Diyos. Sa 1 Thessalonians 5:17, talagang panalangin po ang susi. Ang panalangin po ang tampok na ating pananagutan sa araw-araw. At ano ang sabi? Pray without ceasing. Manalangin ka ng walang tigil. Amen? At ang panalangin ay nakikipag-usap kang lagi sa Diyos. 1 Timothy 2:1. So, laging tandaan po natin na ikaw at ako'y mahal na mahal ng Diyos at ibig niya na ikaw at ako ay laging nananalangin. I exhort therefore that first of all supplications, prayers, intercessions, and giving of thanks be made
be made for all men. So ngayon naman, lahat na ng tao. Doon sa Ephesians 6:18, mga kapatiran sa simbahan. Kaya yung mga kapitbahay mo, idadalangin mo na sila ay maligtas. Amen? Dahil kung hindi, ay talagang sila ay magpapatuloy katulad nung isang kapatiran na nakatira ay sa tabi ng dagat at ang kanyang mga kasama ay talagang kahit ano ang gawin, nandun ang mga droga. At napakagaling namang magbenta dahil ang nagbebenta ay 14 years old na kaibigan ng kanyang anak. At ang sabi niya, umiwas ka na dahil ang dala niya hindi betsin. Ang dala niya ay shabu. Doon sa paligid ay pinagbibili. Kaya nga ating unawaing mabuti, idalangin natin ang ating mga kapitbahay. Idinadalangin mo ba ang iyong kapitbahay? Amen, hallelujah. So, kaya kayo ay hinahamon ko na una sa lahat, mga pakiusap, mga paghiling at mamamagitan ka at lagi kang magpasalamat, gawin mo ito sa lahat ng tao. Laging may pagpapasalamat po dahil yung pagpapasalamat po ay katibayan na tayo naniniwala na dinirinig tayo ng Diyos pag tayo ay nananalangin. Amen? Kaya nga po, kung titignan namin, pag naalaala ko yung panahong una, talagang napakarami sa kapaligiran na mga nag-iinom, nagdodroga. Pero ginawa ko po ito at lahat po ay, kung hindi na matay, ay nawala at marami ang umunlad na kalaya sa bisyo. Kaya nga po ating unawaing mabuti, how shall you know how to pray? Hindi po sa prayer book. Marami po ang prayer book, marami po ang prayer teaching, pero ang pagkatuto po sa panalangin ay mismong mananalangin ka. Nabaguhin mo po ako, Panginoon. Baguhin mo po ako, Panginoon. Baguhin mo po ako, Panginoon. At pag ako'y nabago, mababago ang aking mga mahal sa buhay. Kaya napakaganda at napakahalaga na lagi tayong manalangin dahil lahat tayo ay saserdote ng Diyos. Sabihin mo, ikaw ay pari ng Diyos. Lalaki o babae, lahat tayo ay saserdote ng Diyos at ang gawain ng saserdote ay manalangin. At ang pananalangin, ikaw ang mamamagitan sa problema ng iyong simbahan. Ikaw ang mamamagitan sa panalangin sa problema ng iyong pastor o ng lahat ng manggagawa ng simbahan. Amen? Kaya napakaganda po na ating unawain, laging tayo ay manalangin. So ano ang unang gagawin? Sambahin ng Diyos sa Espiritu at katotohanan. At ang isusunod natin, lagi tayong mananalangin. At ang pangatlo po ay lagi tayong magpapasalamat. Tingnan mo uli ang iyong katabi. Kailangan lagi tayong nagpapasalamat anuman ang nangyayari sa atin. At tingnan natin sa 1 Thessalonians 5:18. Ano po ang sabi doon? In everything give thanks. For this is the will of God in Christ Jesus concerning you. Sa lahat ng bagay o sa bawat bagay, ikay magbigay ng mga pagpapasalamat dahil ito ang kalooban ng Diyos kay Kristo Jesus tungkol sa iyo. Ano ang ating ipagpapasalamat? Nawalan ka ng trabaho, sabihin mo, thank you Lord. Ay mahirap pong gawin yun. Amen? Kung madali, ay talagang sisigla tayo. Nalugi ka, kung negosyante ka, sabihin mo, thank you Lord. Sa umpisa ay mahirap. Pero pag nagsanay tayong laging nagpapasalamat dahil alam ng Diyos ang kanyang ginagawa. Ang ginagawa ng Diyos ay isakatuparan niya yung kanyang iniisip na hindi natin abot. Kaya idinaraan tayo sa krisis, idinaraan tayo sa suliranin para tayo lumapit sa Diyos para ikwento ng Diyos ang pinagdadalhan sa atin. Amen po ba? Kaya nga po, kung hindi po ito natutunan ko, ay makalalakad kaya ako sa Hanoi, nagalit ang mga komunista sa mga nangaral ng mabuting balita. At ako ay nakikiumpok lang doon sa mga restaurant sa Hanoi.
Wala akong kilala kundi yung interpreter. Bakit ako ay naruroon? Sapagkat ako'y dinala ng Diyos doon. At bakit ako hindi hinuhuli? Dahil ako ay dinala doon ng Diyos. Kaya kahit saan ka dalhin ng Diyos, ikaw ay protektado at iingatan ka ng Diyos. Sigurado ang pagsama ng Diyos sa bawat isa sa atin. Amen po ba? Kaya nga lagi kang magpasalamat. Amen? Kung hindi ka binabayaran ng kumari mo, sabihin mo, salamat, Ama, dahil hanggang ngayon siguro wala pa siyang pera. May isang kapatiran na ididimanda at ang utang niya ay 28,000. At nakarating sa akin, ang sabi ko, halika kayo, manalangin tayo at mag-ambagan. At natuwa dahil nabayaran yung 28,000. Ngayon, ang sigla. Dinala ang buong pamilya. Kakaunti naman yung pamilya, 62. Ayun, ang dami natin sa Green Hills dahil lamang doon sa 28,000 na pinagtulong-tulungan ng mga kapatiran. Tingnan mo uli ang iyong kapatid at sabihin mo sa pagdadamayan at pagtutulungan, doon po tayo sisigla at uunlad. Amen? Kaya nga po ating unawaing mabuti, ipagpasalamat mong lagi sapagkat kalooban ng Diyos kay Kristo ang nangyayaring lahat sa atin. Amen? At mauunawaan mong mabuti na talagang mahal na mahal ka ng Diyos. Kung gaano kalaki ang problema mo, gaano kalaki ang pagmamahal sa iyo ng Diyos dahil ikay dadalhin sa malaking pagpapala at biyaya. Hindi mo pa ito mauunawaan pero darating ka roon sapagkat ang Diyos ang masusunod, hindi tayo. God exercises loving kindness, God exercises righteousness, and God exercises His judgment. Siya po ang masusunod, hindi tayo. Sabihin mo sa iyong katabi, ang Diyos ang masusunod. Kaya nababala ang pagpapala ng Diyos dahil nagmamagaling tayo, akala natin ay tama yung ating iniisip. Ngunit kung tayo lamang ay susuko sa Diyos at ating ikagagalak, yung nangyayari sa atin, mapapadali ang problema. Tingnan mo ang iyong katabi, malulutas agad ang suliranin. Amen? Kaya nga po ating unawaing mabuti, ang sabi ng Ephesians 5:20, tungkol po sa pagpapasalamat. Gaganda ang ating buhay, gaganda ang ating pamilya, sabay-sabay, giving thanks always. Kung ilang ulit na sa ating binasa, giving thanks always for all things. Ano raw ang iyong ipagpapasalamat? Ilang bagay daw ipagpapasalamat natin? All things, purihin ng Panginoon. So kasalanan pala na mainis. Tingnan mo ang iyong katabi. Amen. Kailangan pala yung nakakainis ipagpasalamat mo. Para hindi ka ma-high blood. Amen. Para hindi ka ma-heart attack. Amen po ba? So giving thanks always for all things unto God and the Father in the name of our Lord Jesus Christ. Hindi po tayo baliw, kundi tayo ay tiwala na may ginagawang malaki sa atin ng Diyos. Kaya tayo nagpapasalamat dahil nasa atin si Kristo. Kung ibinigay ng Diyos para sa ating kaligtasan ang pinakamahalaga sa Kanya, ang Kanyang bugtong na anak, hindi kaya niya maibigay ang iyong kailangang bahay at lote? Hindi kaya nga sa revival ay may mga patutuo sila na yung mahirap na makuha nilang kanilang binayaran lupa, ayun, may patutuo na nakuha na niya yung titulo. At kung sino-sino pa ang may patutuo, yung isa naman nakabili ng lupa, maliit lang naman, siguro mga 80 square, binenta lang sa kanya ng 4,000. Ayun, nagtatayo na ng bahay, ang asawa niya nagtatayo dahan-dahan. Bakit po? Dahil siya dumadalo ng revival. At natututo siyang laging magpasalamat. Alam mo, normal po ang hinanakit. Tingnan mo ang iyong katabi. Normal po ang sumama ang loob bilang tao. Pero hindi ka na tao. Sabihin mo sa iyong katabi, hindi ka na tao. Ika'y anak na ng Diyos. At ang buhay mo kailangang supernatural na. At ano ang supernatural na buhay? Nakapagpapasalamat ka kahit na mahapdi. Amen? Nakapagpupuri ka sa Diyos kahit hirap na hirap kang huminga. Amen? Okay, kung hindi po ito totoo sa amin, ay hindi ko po ito maituturo dahil ako'y magiging sinungaling. Kaya nga po, ang laging takbuhan dapat ay ang Panginoong Hesukristo.
At laging sabihin mo, sa laki po ng aking bayaran, Panginoon, salamat po't napakalaki ng iyong babayaran. Tiwalang-tiwala ka po sa iyong sarili. Laging tandaan mo, ang pag-ibig ng Diyos, pag iyong pinaniwalaan, dadalo yung pag-ibig na yon. Amen? Pag pinaniwalaan mo ang biyaya ng Diyos, bubuhos ang biyaya ng Diyos. At ang sabi ng Biblia, sabi ni Pablo, I reign like king on earth because of the abundance of grace and the gift of righteousness through our Lord Jesus Christ. Ako'y naghahari sa ibabaw ng lupa na katulad ng isang hari dahil sa dami ng biyaya ng Diyos sa akin at regalo ng kanyang katwiran sa pamamagitan ng Panginoong Hesus Kristo. Kaya mapalad ka kung ikaw ay may problema ngayon. Mapalad ka dahil malaki ang ginagawa ng Diyos sa iyo. Kaya wag na kayong magsisihan at sabihin mo may ginagawang malaki sa atin, dear, ang Diyos. We are in dear. Tayo ay mahal ng Diyos, kaya tayo pinagkakatiwalaan niya ng mga imposibleng sitwasyon sa ating buhay. Amen? At pag ikaw ay nakapagtitiis na, yung huling taong lalait sa iyo, yun na ang katapusan ng iyong pinagdaraanan at susunod na ang buhos ng ilog ng pagpapala. Amen? Kaya sabi ng isang mangangaral, the last person that will judge you falsely, that is the beginning of your blessings na walang katapusan. Tingnan mo uli ang iyong katabi, huwag mo nang patagalin ang pagpapala mo. Ika'y mabuhay na laging nagpapasalamat sa Diyos. Amen? At ang pinakamagandang alay, Psalms 50 verse 14. Kayo po ba'y natututo? Lagi kang magpasalamat. Amen? At ano po ang sabi? At ang sabi po doon, offer unto God thanksgiving and pay thy vows unto the Most High. Ialay sa Diyos ang pagpapasalamat at bayaran mo ang iyong mga panata sa kataas-taasang Diyos. At makikita po natin ang panata natin ay ganito, mananalangin ako tuwing umaga. Pero pag minsan ay naaabala tayo ng maraming mga pananagutan at nakakalimutan natin yung ating pangako. Pero kung tayo lamang ay laging titingin sa Diyos at ating itutuloy yung ating panata, nangyayari sa akin, sabi ko, Panginoon, ako ay mag-pray in tongues at lumampas na ang maghapon, hindi ako nakapag-pray in tongues. Ako po ay mananalangin at lumampas ang maghapon, sa dami po ng mga gawain at pananagutan. Pero ako'y humihingi agad ng tawad at magsisimula uli akong mamanata. At magpasalamat dahil ang Diyos ay hindi ako tinalikdan, hindi ako pinabayaan sa panahon na hindi ko natupad yung aking naipangako. At kapag ikay laging nagpapasalamat, muling pupurihin mo ang Diyos. The more you give thanks, the more God will bless you in a different way. Pagpapalain ka ng Diyos sa iba't ibang kaparaanan at lagi kang magpasalamat at ano ang sabi ng verse 23, at pupurihin mo ang Diyos. At sasabihin mo, ikaw talaga ay kapuri-puri, ikay dakilang manggagamot, ikay kapuri-puri. Ano ang sabi rito? Whoso offereth praise glorifieth me, and to him that ordereth his conversation aright will I show the salvation of God. Ano po ang pagpupuri? Iyong pinararangalan ng Diyos dahil dun sa iyong natanggap na pagpapala at laging tandaan mo paano ka darami ang pagpapala, lagi kang magpasalamat. Amen? Sabihin mo sa iyong asawa, napakapalad ko't ikaw ang naging kong asawa. Amen? Huwag mong sasabihin, pambihira, malas yata ako sa dami na nanligaw sa akin. Huwag. Sabihin mo, salamat sa Diyos at ikaw ang aking asawa. Tingnan mo uli ang iyong katabi. At sabihin mo naman lalaki, ikaw ang aking tadyang. Amen? Kaya kung titingnan ang lalaki, nabawasan ng isang tadyang. Amen? Kaya nga po ating unawain, napakaganda po ng buhay ng mga anak ng Diyos. Amen? At makikita mo na ikaw ay magiging ulo at hindi buntot kung paniniwalaan mong lagi ang salita ng Diyos na iyong naririnig because faith comes by hearing, not by praying, but by hearing. And when you hear, you will give thanks to God. Amen? At sasabihin mo, salamat sa Diyos at nakadalo ako at narinig ko ang mga katotohanan ito. At ano pa ang isa tungkol sa pagpapasalamat? At ang sabi po dito So tapos na tayo sa pagpapasalamat.
Arang sabi po dito at tayo ay magsisiruin na, kalimutan mo ang iyong nakaraan. Tingnan mo ang iyong katabi. Kaya marami po sa atin ang pag naalaala natin yung ating nakaraan, maalaala mo yung iyong mga kaalit at kaaway. Tapos na yun eh. Ulitin ko muli. Kalimutan na natin ang nakaraan. Ano kaya at ang Diyos ay pabago-bago ang isip na katulad natin at sasabihin niya, hindi na kita pinatatawad, hindi na kita mahal. Hindi ang Diyos po pag nagpatawad, linimot na niya ang lahat ng ating kasalanan. Kaya kailangan kalimutan na natin sila, yung mga nakagawa sa atin ng kasalanan. Amen? At pag nakalimot tayo sa nakaraan, laging tandaan mo, pag nakalimot ka sa nakaraan, hindi ka na interesado sa makikita mo sa iyong kapwa-tao. Amen? At hindi ka na rin magbibigay ng panahon sa mga naririnig mong hindi maganda. Kapag ang iyong pinakinggan ay ang naririnig mo sa kapaligiran, hindi mo maririnig ang boses ng Diyos. Kaya ang kailangang lagi nating mimithiin ay ang boses ng Diyos. Kaya nga nakagagawa ako ng sermon kahit araw-araw ang pangangaral ng live sa radio, dahil tulog pa ako, paggising ko, nasa bibig ko na yung ituturo ko. Kaya nga dito, great, marvelous, and awesome. Kahanga-hanga at kapita-pitagan ng Diyos at dakila ang Diyos at siya'y gagawa, hindi dahil tayo ay mabait. Siya'y gagawa ng kahanga-hanga sa iyo para ikaw ay bumait. Tingnan mo ang iyong katabi. Hindi siya gagawa ng himala dahil ikay mabait. Gagawan ka ng himala para maging kang mabait. Sabihin mo sa iyong katabi, hindi gagawa ang Diyos ng himala dahil mabait ka na. Maghihimala siya para ikay bumait. Tingnan mo ang iyong katabi. Pagpapalain ka niya. So, pansinin po natin, ano po? Ang Diyos po stricto, nagpaparusa siya. Kaya sa ilang, libo-libo ang namatay na mareklamo. Pero yung mga mareklamo rin na nagsisi ay nabuhay. At walang nakarating na matanda sa lupang pangako, maging si Moses, hindi nakarating din. Bagamat matuwid si Moses, pero dahil nga po sa mareklamong labi ng mga nasa ilang, ang Diyos ay, ang pinahintulot lang na makapasok sa lupang pangako ay ang mga bata. Tingnan mo ang iyong katabi at sabihin mo, nasa lupang pangako ka na dahil ikay bata. Amen. At ang mga bata, laging nasa gawain. Tingnan mo ang iyong katabi at hindi po ito sa edad. Ito po ay sa iyong pag-ibig sa Diyos dahil ikay umiibig, ako umiibig dahil dumadaloy sa akin ang pag-ibig ng Diyos. Ikaw at ako'y mapagpatawad dahil dumadaloy sa atin ang pagpapatawad ng Diyos. Ikaw at ako ay mahabagin dahil dumadaloy ang pagkamahabagin ng Diyos. Mula sa Diyos, dadaloy sa iyo. Sabihin mo, mula sa Diyos, dadaloy sa iyo. Buhat sa Diyos, dadaloy sa iyo. Amen? At hindi mo ipagmamalaki ang kabaitan mo. Kaya nga ang sabi doon sa isang patutuo, sa isang lamay, ang sabi niya, salamat po at ang ate ko'y napakabait. At siya po ay talagang kinalugdan ng Diyos at siya'y sa kanyang kabuti at kabaitan ay siya ay naging banal. At nung ako'y tumayo, ang sabi ko, ang iyong kapatid ay hindi gumagawa ng kabaitan para maligtas, siya'y naligtas kaya gumagawa na siya ng kabaitan. Amen? Laging tandaan mo, ikay ligtas kaya ang kabaitan ng Diyos ay dadaloy sa iyo. Ang kagandahang loob ay dadaloy sa iyo dahil ang unang bunga ng banal na Espiritu ay pag-ibig, kagalakan at kapayapaan. Kaya kapag puspos tayo ng banal na Espiritu, lagi tayong iibig, amen, at lagi tayong magagalak. At ito po ay basic, ito po ay tampok at pangunahin. Kaya nga ating unawaing mabuti, kailangang kilanlin natin ng Diyos that He is great, awesome, and marvelous. May malaki siyang ginagawa sa iyo at sa akin. Sabihin mo, malaki ang ginagawa ng Diyos sa iyo at sa akin. Iwasan mo na ang pag-aalala. Huwag ka nang alipin ng pangamba. Huwag ka nang alipin ng mga pagkatakot. At mabuhay tayo na iniibig tayo ng Diyos. Sabihin mo, pumikit ka, iniibig ako ng Diyos. Salamat sa Diyos, ako'y iniibig ng Diyos. Kaya nga po ating unawaing mabuti, ikaw at ako ay dinadala ng Diyos sa Kaniyang pangarap at mithiin.
Ibig ng Diyos, nalaya na tayo sa kahirapan. Nais ng Diyos na masagana ang ating buhay. Yun po ang kanyang banal na kalooban. At sabi nga ng isang aklat, ang third world country ay napakahirap ng buhay. Kaya mahirap ang buhay sa third world country dahil ang mga pinuno ay mga corrupt, sabi dun sa aklat. At dito makikita po natin paano gaganda ang isang bansa sa pamamagitan po ng mga Kristiyano. Tingnan mo ang iyong katabi. Kaya kung corrupt man ang nasa pamunuan, idalangin natin. Amen, huwag nating hatulan at makikita mo isang araw, maganda na ang pamumuno ng mga namumuno sa atin. Kaya nga po sa kabuuan, itong mga katotohanan ito, ng paraan ng Diyos para ikaw at ako ay mag-alab, ay daan ka sa krisis, idaan ako sa krisis, at doon sa pagdaan, doon po tayo aalab upang tayo makipag-usap at humingi ng tulong sa Diyos. Hindi tayo idinaraan sa krisis para matalo, idinaraan tayo para tayo matutong umasa at makapagtiis. Kaya pag tayo nakapagtitiis at matyaga na tayo, makikita mo, wasak na ang mga pader na nakahadlang sa iyong biyaya at pagpapala. Amen? When you start hoping, yung walls of, yung mga pader na humahadlang sa iyong biyaya ay wawasakin ng Diyos at dadaloy na sa iyo ang mga biyaya at pagpapala na walang katulad at wala ng bakanting upuan sa pagtitipon sapagkat marami na ang nakikiusap sa iyo, sasama ako sa iyo. At ang sabi niya, halika at akong mamamasahe sa iyo at pagkatapos tayo ay kakain sa Super 8. Amen? At makikita mo nagiginawa ang maraming buhay sapagkat ikaw ay daluyan. Laging tandaan mo, tatanungin kita, anong gusto mo, may pera o wala? Ayan, so gusto mo may pera, kaya nga magsimula ka na magtanim at ang iyong lupain tatamnan ay mga taong walang pera. Tingnan mo ang iyong katabi, ano ang iyong bukirin, mga taong walang pera. Amen. At pag ikaw ay nagtanim sa mga taong walang pera, dadamihan ng Diyos ang perang itatanim mo at makikita mo na ikaw ay magiging laging masigla at hindi ka nakuripot na pag nag-tithes and offering ay binibilang ang pera katulad ko noon. At ang sabi ko, nako, dumadaloy na uli yung box noong unang panahon. Ano po? Kaya aking kinakapa dahil talagang limitado ang pera ko. Sabi ko, 13 pesos lang yun. Basta 13 pesos at may barya pa. Sabi ko, Diyos ko, ang ibibigay ko na lang. Alin po kaya dito? 10 pisong buo? O pipisuhin o 25 at G's. At ang sabi ng banal na espiritu, ibigay mo yung 10 piso. Nagre-reklamo ako, Panginoon, paano ako? Kakain po ako ng hopya sa harapan ng Quiapo Church. Pag ibinigay ko yung 10 piso, paano na ako? Kaya, Panginoon, ipagpatawad mo po, 25 lang ibibigay ko. 10 piso. 25 po, Panginoon, na magkakain pa ako ng hopya. Totoo po ito. Alam mo, kaya tayo hindi umunlad, mareklamo tayo. Ang dami nating pangangatwiran. 10 piso, 25 po, o G's. 10 piso, sige po, inihulog ko, pikit mata. Sabi ron, ang umuunlad ay yung masayang nagbigay. Hindi ako masaya, pilit na pilit. Dahil naunawaan ng Diyos na ako ay hindi pa na bubuksan at nakalalaya sa kakuriputan. At pagkatapos noon, hindi na ako nakapag-hopya. Ay, ang sarap ng hopya doon sa harapan ng Quiapo nung araw kung kayo ay tao na noon. At ako'y pumunta doon sa Bible study. At yung Bible study pala ay salon, yung pagandahan na kagagupitan ng buhok, manicure at pedicure. At ang sabi ko, kayo po ba ako nga, ikaw ba si Brother Greg? At ang sabi, ako nga, at ako'y pinapunta rito para magturo ng Biblia. Ay sige, tama-tama ang dating mo, maghahapunan tayo. Hopya lang ang iniisip ko, pero nung ibigay ko yung 10 piso, libre hapunan. Amen. At ang sabi ko, Panginoon, ang pera ko 25 at piso at G's. So,
Maglalakad na lang po ako pagkatapos ng Bible study. Hello? Handa na akong maglakad dahil wala naman akong pera eh. Hindi naman uso ron ang love gift. Pagkatapos kong magturo, ang sabi niya, Brother Greg, salamat at ikaw ay dumating. At nag-handshake. Ba, pera ito ah. At hindi talagang ito kinukwento ko sa inyo dahil ako ay masayang-masaya first time at dinagay ko sa aking bulsa at doon sa harapan ng UST, sabi ko, ano kaya ito? Magkano kaya ito? 10 piso, 5 piso? Ano kaya ito? At dinahandahan ko pa, 50 pesos. Ay napakalaki po ng 50 noong 1980. Amen? At ako'y masayang-masaya dahil napilitan ako sa 10 piso, kaya mula no natuto ako na magbigay ng magbigay at dumarami ang pera pa na pag ikaw ay bigay ng bigay. Amen? At kung magbibigay ka, kung may dala kang 1,000 ngayon, lilibuhin ang ibigay mo. Huwag yung 500 at pag ikaw ay natutong magbigay na lilibuhin, ibabalik sa iyo ng Diyos ng siksik, liklig, pikpik, umaapaw. Siksik, pikpik, liglig, at umaapaw. Pansinin mo po, pinagpala ako ng Diyos kahit pilit na pilit. Kaya kung pilit na pilit ka ngayon, titiyakin ko sa iyo na ikaw ay babalik at bubueltahan ng Diyos ng siksik, liglig, pikpik, at umaapaw. Ibig ng Diyos na magkaroon tayo ng karanasan na di niya ibig ang kahirapan, hindi niya ibig ang sakit. Ang nais niya ay masaganang buhay. Kaya ngayong umagang ito, inyong isabuhay at isagawa yung inyong narinig, balikan ninyo sa inyong Facebook at inyong pakinggan ito at inyong isagawa. At ako'y naniniwala na merong magandang kinabukasan sa buhay ang bawat isa sa atin. Tayo po ay manalangin, O Diyos sa aming Ama, dakil at napakabuti. May sagawa namin ang aming narinig at ito ay maging naming buhay. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Banal na Espiritu, Amen at Amen.